Dahil tag-ulan na naman, mahalagang i-check natin ang ating mga bubong. Dahil ang maliit na leak na nagmumula sa bubong ay maaaring maging malaking gastos dahil sa pagkasira ng mga electrical wiring, kisame, pintura, at mga furniture. Ngayon, samahan nyo kami na ayusin ang mga possible na maging cause ng leak sa bubong na ito. Una namin ginawa ay inalis namin ang mga part na may mga kalawang sa dulo ng mga yero. Ito ang madalas kalawangin na part dahil siya ang mga sumasalo ng tubig galing sa pinakamataas na slope ng bubong. Kung makita nyo, medyo ibang kulay ng dulong yero kasi iyon ang bagong yero na ikinabit namin. At yung tinanggal naming dating yero, iyon naman ang ginamit namin pangpalit sa mga tinanggal na may kalawang na part para sakto pa rin yung rib ng mga yero. Wala na kasing mahanap ang owner ng bahay na kapareho mismo ng dating yero dahil old model na iyon. Buti na lang nakakuha si owner ng medyo hawig sa dating yero sa First Prime Steel Corporation dyan sa may C5 Road, Zone 1, Barangay Tarusanan, Milaor, Camarines Sur, kung saan quality ang mga yero. Una, akala namin isang side lang ng roof ang gagawin namin ng ganon. Pero nung inikot namin ang bubong, ganon na rin pala sa kabilang side. May dalawang uri ng kalawang. Yung isa, kaya pang dalhin ng wire brush at pinturahan ulit. At meron din kailangan ng tanggalin talaga. Pinalatan na rin namin ang ridge cap kasi hindi na siya sakto sa bagong yero na nilagay namin. Isa pa sa chinecheck namin maliban sa kalawang ay kung meron ba mga butas o bitak yung yero. Nilalagyan namin ito ng mga sealant kasi maganda ito sa bakal at matibay sa init at ulan. Sa pagkakabit naman ng tech screw or self-drilling screw, hindi namin masyadong binabaon ng grabe ang ulo dahil iniiwasan naming masira yung rubber washer. Maaari kasi itong pasukan ng tubig kapag nasira. Isa rin sa mga kinukonsider namin kapag magkakabit o magre-repair ng roof ay ang panahon. Hindi namin pinipilit kung maulan o basa ang yero dahil madulas at delikado. Dahil para sa amin, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa anumang proyekto. Sa paglalakad naman sa yero, hanggat maaari ay umaapak kami kung nasaan yung mga purlins. Malalaman mo kung nasaan ito dahil dyan nakabaon ng tech screw. Pero kung wala, malamang iyon ang pagitan ng mga purlins. Minsan, madalas ding lumundo ang yero kung hindi standard ang spacing ng mga purlins. Sa pag-overlap naman, dito sa ginawa naming dugtungan, ang ginawa naming lap ay nasa 300 mm para safe pa rin kahit may malakas na hangin. At minimake sure din namin na malinis ang mga gutter para maiwasan ang pagbabara. At kung may mga malapit na sanga sa inyong mga bubong, mas magandang putulin ito kasi maaaring makabara ang mga dahon nito sa gutter at mag-cause naman ng kalawang ang mga na-stuck na dahon sa yero. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya if you want someone to help you, basta construction, Ilop Pre-Outline ang solusyon.